po sa bawat isa sa atin. Thank God that we are able to be back in our home, our worship place, upang tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos at magbigay kapurihan sa ating pong Panginoon na napakabuti sa atin sa araw-araw. Okay? So, let's sing first, Bringing in the Sheaves. The first stanza already say, sowing in the morning, sowing seed of kindness, sowing in the noontide, in the dewy eve, waiting for the harvest and the time of reaping, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Sowing in the sunshine, showing in the shadow, fearing neither clouds nor winter cheering breeze. By and by the harvest and the labor ended, we shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Going forth with weeping, sowing for the Master, though the loss sustain, our spirit often grieves. When our weeping over, He will bid us welcome. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves, bringing in the sheaves. We shall come rejoicing, bringing in the sheaves. Amen. Alam niyo po yung sheaves, yung ano ba yung Tagalog niyan? Pag sa bukid po, yung mga tawag dyan, yung mga inikot na dayami yata yan, yung sheep. Tapos iuuwi mo, di ba? Iuuwi mo para sa mga alaga. Kaya ganun din po inalintulad ang mga tao sa labas. So sila ay naliligaw, kumbaga, na hindi alam kung saan sila tutuloy, titira. Pero we are bringing them in the church para dito po sila lalago spiritually. Kaya alam niyo po, sa isang linggo, 6 days or 7 days in a week, at ang araw natin ng worship ay Sunday, di ba? Ang worship po, hindi naman Sunday lang talaga. Ang worship ay araw-araw po ang worship. Kasi hindi naman pwede pag Sunday, banal ang tao, mabait. Pag Lunes, nakikipag-away. Di ba? So pag Lunes, nandyan sa mga kapitbahay, hindi maganda ang ugali sa tao. So hindi po ganun ang worship. Ang worship po ay bawat ginagawa natin, pinupuri natin at dinadakil at tinataas ang Diyos. Araw-araw po yan. Di ba? So pero, of course, merong sabi ng Bible, forsake not the assembling of ourselves, yung daily devotion mo po nung kahapon, di ba? Huwag nating pagpaliban ang pagtitipon. Kasi dito po, ay sabi nga nung tinuro ko kagabi, ay we exhort one another here. Di ba? Provoking unto love and good works. Dito. So, nakikita natin yung pag-ibig ng Diyos at na-provoke tayo unto good works. Di ba? Hindi yung na-provoke yung tao para mag-away kayo, kundi we are provoking them to be able to be a help to others. Alright? So yan po ang nangyayari pag linggo. Isang araw lang po yan, di ba? Siyempre, may Sunday school. Yung Sunday school po, tsaka a morning service, iisang service po yan. Hindi yung hindi po first mass ang Sunday school at second mass ang worship. Pati yung hindi naman po third mass yung Sunday afternoon. Hindi po pinagpipilian ang Sunday school, Sunday morning at Sunday night, 'di ba? Kasi 24 hours po 'yan eh. Kulang pa nga po tayo eh. Ang oras sa Panginoon.
So, sa kanila kasi, may kaisipan ng mga tao na isa lang, pag nakapagsimba ng Sunday school, ng morning service, hindi na Sunday school, morning service, akala nila pinagpipilian yan. Hindi po yan pinagpipilian. Iisang service po yan sa maghapon po. Di ba? And kaya, nilagay ko na lang dyan, Sunday morning, 8 o'clock. Pero dahil nagsusundo, napakarami pa tayong sinusundo, 8:30 muna. Alright? So, kaya nilagay ko 8 o'clock service, morning worship. Di ba? Kasi pag nilagay mo kasi Sunday school, ganitong oras, 8:30 to 9:30. Worship service, 9 o'clock. Hindi aatin, akala nila first mass. Wala pong first mass dito. At second mass. Iisang service po ito maghapon. Sunday school, morning at afternoon preaching, ay yan po ay iisang service. Okay? Kasi Sunday is for the Lord po talaga. Alright? And dito po tayo kumukuha ng lakas natin. Kasi pinipressure tayo ng mundo, binobombard tayo ng sanlibutan ng masamang impluensya, kaya tayo po dito kumukuha ng lakas para makapaggawa tayo ng good works for the glory of God. Okay? So let's sing another song, Bring Them In. Kantayin po natin itong Bring Them In. On the first stanza, already singing. Hark is the shepherd's voice I hear, out in the desert dark and drear, calling the sheep who've gone astray, far from the shepherd's fold away. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus, who'll go and help this shepherd kind, help in the wandering ones to find, who'll bring the lost ones to the fold, where they'll be sheltered from the cold. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Out in the desert, hear their cry, out on the mountains wild and high. Hark, this the Master speaks to thee. Go find my sheep where'er they be. Bring them in, bring them in, bring them in from the fields of sin. Bring them in, bring them in, bring the wandering ones to Jesus. Yan, they are wandering. Pag wandering po, hindi nila alam ang gagawin nila. Hindi nila alam, hindi po makauwi ng mag-isa ang tupa. Kaya nga sabi ng Bible, bring them in. Kasi they are from the fields of sin. Sa mundo po. So napakaraming kasalanan po dyan. Kaya sabi ng kanta natin, ay yan yung sabi din sa last verse niya na, where they'll be sheltered from the cold. So, mahirap po yung yung nalalamigan yung kakarnero, yung tupa sa labas. Mamamatay po siya. 'Di ba? Pag hindi mo na iapon, pag hindi mo na iuwi yung karnero or tupa at nauulanan po siya diyan, mamamatay po yung tupa. Hindi naman po makauwi yan eh. Kaya nga po nilalagay natin, tingnan niyo, sinusundo pa po natin yung mga tao para lang maiuwi sila sa fold ng Panginoon. Sabi ng kanta, bring them in from the fields of sin, from wandering, from the cold of the world, di ba? So, they are wandering, hindi nila alam ang gagawin, uuwian, they gone astray. So, kumbaga, naliligaw sila. Kaya ginagawa natin, dinadala natin sila dito. Tinuturuan, at
sinishare ang Word of God para sila po ay talagang safe ang kanilang place, mga kapatid. Okay? So let's pray. Dakilang Diyos, pagpalaan niyo muli ang inyong salita na aming pag-aaralan. Bless you po ang mga kinanta namin na tunay nga that we should involve in winning people, inviting them to come to the fold. Dahil po ang mga tao ay nandyan sa labas na talagang they are wandering, gone astray. They are living in sin. But help us to be able to reach more people and bringing them in sa inyong bahay panambahan. Kayo pong mag-bless sa amin pong mapakinggan ngayon in Jesus' name. Amen. One more song po bago tayo pumunta sa ating mensahe. Let's sing the song Christ Returned. Yung gera po sa Middle East at yung pagputok ng mga bulkan, ayan po ay mga sign na malapit ang pagbabalik ng Panginoon. Diba? Sinulat po yan ni Apostle Pablo many years ago. Kaya nga, kung sabi ni Paul, malapit ng pagbabalik ng Diyos noong araw, lalo na ngayon, mas malapit. Diba? Christ returneth. Ready, say, it may be at morn, when the day is awaking, when sunlight to darkness and shadow is breaking, that Jesus will come in the fullness of glory to receive from the world His own. Oh Lord Jesus, how long ere we shout the glad song, Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. It may be at midday, it may be at twilight, it may be perchance that the blackness of midnight will burst into light in the blaze of His glory when Jesus receives His own. Oh Lord Jesus, how long ere we are a glad song, Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. While hosts cry, Hosanna from heaven descending, with glorified saints and the angels attending, with grace on His brow, like the halo of glory, will Jesus receive His own. Oh Lord Jesus, how long ere we shout the glad song, Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Oh joy, oh delight, should we go without dying? No sickness, no sadness, no dread and no crying, caught up into clouds with our Lord into glory when Jesus receives His own. Oh Lord Jesus, how long ere we shout the glad song, Christ returneth, hallelujah, hallelujah, amen, hallelujah, amen. Alright, alam niyo po ba kung bakit hindi po tayo gumagamit ng drums dito? Sapagkat gusto natin
na ang mensahe ng kanta ay nalilip ang Panginoon at yun ang nag-touch sa ating pong puso para i-lift up ang pangalan ng Diyos. Di ba? Kasi po, pag may drums na yan, jug, 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 jug. So, ang naitataas na po dyan, yung physical. Kaya nga yung beat ng drum, gaganong So, hindi na worship po yun. Wala pong pinagkaiba sa mundo ang church pagka ganun. Di ba? So, may pagkakaiba po ang church at saka sa sanlibutan. Hindi po natin pinapasok dito to attract people yung mga bagay ng sanlibutan. Di ba? Ang pang-attract po natin ay gospel of Jesus Christ na nagliligtas sa tao. Kaya pag kumakanta po tayo, ay naunawaan natin yung kanta at talagang nalilip up yung ating kaluluwa worshiping the Lord through singing. Kasi pag may drums na po yan, tumatalon-talon po yan, di ba? Naggaganon pa yan, may mga pailaw pa yan, may mga usok pa yan na lumalabas, parang concert ng sanlibutan. Di po natin kailangan yan sa church. Ano po? Ang pinakamaganda po ay pag umaawit tayo, ay nakikita natin ang kabutihan ng Diyos sa atin na itataas natin ang Panginoon. Katulad po nito, Christ returned. Hindi po siya, anong time signature nito, Hyra? 3-4? 6-8, di ba? Mabagal po. Mabagal man, pero naunawaan natin that Christ returned. Kaya nga sa pagbabalik ng Panginoon, hallelujah, amen. Bakit? Aalisin tayo, di ba sabi ng kanta kanina dyan? No sickness, no sadness, no dread, nor crying. Caught up through the clouds. Irarapture po tayo Di ba? Sa 1 Corinthians 4, 13-17. With our Lord in His glory, when Jesus received His home. Kukunin niya po tayo. Ganun po ang pangamaraan ng pag-awit natin dito. At kumbaga, nakikita natin ang gagawin ng Diyos sa buhay natin. At yung kaluluwa natin, glorify ang Diyos. Hindi po yung katawan. Di ba? Sabi ko nga, pag sumasayaw na tayo, oh, Almighty God we serve. Gumaganong-ganon na tayo dito, katawan na po yan. Hindi na po yan spirit. We are worshiping God through in spirit and in truth. Di ba? So, hindi po katawan. Kasi ang katawan, lust po yan lust of the flesh, strong desire for the flesh. And flesh cannot be connected to God, but our spirit. Yun po. Okay? And balang araw po, dadaan po tayo dyan sa mga social issues, katulad ng dancing, ng drums. Social issues po yan Di ba? Katulad ng mga tattoo, katulad ng dress code natin, bakit kailangan magpalda tayo sa pag-worship sa Panginoon. So, hindi pa po natin nadadaanan yun. Di ba? So, dadaan din po tayo sa mga ganyan. Alright? So, pero bakit? Gusto nating i-professionalize ang ating worship sa Panginoon. Professionalizing the ministry in the glorifying God. So, unti-unti po. Kaya, kung anong natututunan natin dito para sa ating pong ikakabutihan. Hindi ko naman po pwedeng ituro ng isang linggo lang yan Di ba? So, dumadaan po tayo sa series of messages, mga kapatid. Okay? And meron po tayong direction na tinatawag. Meron tayong goal, direction. Meron tayong leading ang Panginoon kung saan tayo pupuntang direction. Di ba? Hanggang sa kalooban niya ang matupad sa ating pong buhay. Alright. So, at by the way, lahat po ng ginagawa natin dito ay nauunawaan po dapat natin. Hindi po tayo gumagawa dito nang hindi naunawaan. So, wala po tayong speaking in tongues dito na bumubula ang bibig natin, natutumba, sinasalo. Ganon. Pero hindi nila naunawaan. Diba? So, kinakailangan po dito, our worship ay dapat maliwanag po sa ating isip. Bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay. Diba? So, maliwanag sa ating kaisipan. Hindi po tayo emotional dito na nagwo-worship. But, it should be intellectual. Ang worship po ay intellectual. In other words, nauunawaan natin bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay dito. Di ba? Hindi yung na-emote lang tayo na kumbaga sabi nila ay na-inspire sa message, sub-forward, umiyak-iyak pa yan. Pero wala namang ginagawa sa Panginoon. Yeah?
Oo, so kinakailangan po, may lahat naunawaan natin dito. Okay? Siya po ang gusto natin para tayo po ay lumago sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. Every Sunday afternoon po, meron tayong series of messages about building a godly family. And ngayon po, napakaganda itong topic po natin ngayong gabi. So, pinamagatan kong in the house of the righteous is much treasure. Basahin po natin Proverbs 15 verse number 6, the Bible says, in the house of the righteous is much treasure, but in the revenues of the wicked is trouble. Okay? Let's pray one more time. Dakilang Diyos, i-bless niyo po ang inyong salita na aming pag-aaralan ngayong gabi, na may matutunan kami. In Jesus' name, Amen. So sabi niya, sa tahanan ng isang matuwid ay maraming treasure. Di ba? Pero doon sa, but in the revenues of the wicked are trouble. Ano ba yung revenues? Kita po ba yan? Revenue? Pag sinabing revenue, Pag revenue, Hyra, kita, di ba? Oho. So, Pilipino, maliit mata, ay malaki mata, liit kita, sabi niya. Chinese, liit mata, laki kita. Pero alam niyo po, Pilipino, laki mata, liit kita. Chinese, liit mata, laki kita. Pero alam niyo po, yung revenue ay, sabi ng Bible, but the revenues of the wicked, yung kita ng wicked, di ba? Yung tawag dyan, yung kita ng wicked ay trouble. Di ba? Trouble. So, nagkaka-trouble. Kaya po walang dyan, ngayon yung video, okay? May trouble kaninang pagpasok namin dito. So, may mga trouble. Pero tingnan nyo po So, ganun po yung revenues ng wicked ay, ano ba yung trouble? Nariri. Ilocano, di ba tayo? So, kasi nga, bakit nariri? Bakit troubled sila? Kasi nga, wicked Ano bang i-expect mo sa masama? Di masama. So, kung gumagawa ng masama, anong mangyayari sa kanila? Trouble talaga. The revenues of the wicked are trouble. Kaya sabi ko sa inyo kaninang umaga po, inalis na po tayo sa libutan Dinagdag na tayo sa church. Di ba? Sinangtified na po tayo ng Diyos. Sineparate na tayo ng Diyos. Huwag na po tayong bumalik sa sanlibutan, kundi magpatuloy po tayo doon sa promised land na gusto ng Diyos sa ating buhay. Kasi po, pagka sumabay tayo sa mga bagay ng sanlibutan, masisira po ang ating pamilya. Alam niyo po ba na maraming naghihiwalay mag-asawa dahilan lang sa bisyo? Bakit? Ang liit na nga ng kita mo, binabigay mo pa sa bisyo. Ibili mo na nga lang ng bigas, ayaw iwanan. So, alam niyo po, dapat pag nagpamilya ng isang tao, ay wala ng bisyo. Wala na pong mga barka-barkada. Kasi focus ka sa pamilya mo. Kasi pagka may iba ka pang ginagawa other than yung family mo, di ba? Pinofokusan mo, mas mahalaga pa yung barkada. Buti pa yung barkada, may oras sa pamilya kakaunti. Sa barkada, ang dami, sa pamilya kakaunti. Iwanan ka talaga. Di ba? Oo, sa barkada, ang tagal. Sa pamilya kakaunti. Doon sa manok niya, hinihimas-himas niya pang gano'n. Di ba? Buti pa yung manok may vitamins. Yung tao, yung anak walang vitamins. Yung manok may vitamins Meron pang veterinary. Di ba? May doktor pa yung manok niya. Pero pag may sakit yung asawa niya, sabi, buti pa yung manok napapagamot mo. Ako marami akong sakit, hindi mo ako napapagamot. Kaya alam niyo po, ay sabi dyan, the revenues of the wicked is trouble talaga. Kaya inalis na po tayo ng Diyos sanlibutan para pumunta dito. Di ba? So yung po isa dyan nakita ko rin po dito sa Kandon. Bakit naghiwalay ang mag-asawa? Dahil sa bisyo. Di ba? Pangalawa, dahil sa pera.
Oho, dahil sa pera, ayaw magtrabaho ng lalaki. Nakadepende sa magulang. Anong klaseng kaisipan yan? Di ba? Kaya ka nga magpapamilya para kaya mong buhayin ang pamilya mo, manliligaw ka tapos hindi mo namang kaya. Sana bago nag-asawa, inisip niya muna na hindi niya kaya at mahirap. Para kung naisip niya na mahirap at hindi ko kaya, hindi na sana niya pinasok. Di ba? So, alam niyo po, pag love ay may responsibility po yan. Hindi lang sinasabing I love you. Madali lang sabihin I love you eh. Di ba? Pero batugan naman. Oho. Pero tamad naman. Ang daming hindi nga pangapakain pa yung sarili, kukuha ka pa ng isang pakakainin mo. Sarili nga hindi mapakain eh. Kukuha ka pa ng isa, dalawa na kayong kakain. Di ba? Tapos, may bisyo pa. Paano yung pamilya? Paano yung bigas? Paano yung pagkain? Paano yung diaper? Di ba? Oho, kaya nga po, masama kasi eh. The wicked, the revenues of the wicked ay trouble. Kaya nag-trouble ang kanilang pamilya sapagkat wicked. So ang kagandahan ta ating Kristiyano, salamat sa Panginoon, inalis na tayo sa libutan at binigyan tayo ng tamang kaisipan na mamuhay ng maayos para sa ating pamilya. Di ba? Paano yung wala ng pag-asa? Yung apo na lang. Di ba? Kaya nga yung pagkakamali, may lesson learned naman yan eh. Hindi mo naman na mababago yung pagkakamali. Pero pwedeng ituwid yung pagkakamali. Di ba? Hindi na babago ang mali sa nakaraan, pero pwedeng ituwid yung mali sa kasalukuyan. Ulitin ko po yun. Hindi na natin pwedeng baguhin yung mali sa nakaraan, pero pwede nating ituwid yung mali ng itama sa kasalukuyan. Para itong mga sumusunod sa atin, ay alam nila ang tamang gagawin nila. Kaya nga po, alam nyo, yan po ang focus natin, yung ating family. Wala nang ibang greatest treasure on earth, kundi yung ating pamilya. Bakit ka bumabangon sa umaga? Para sa pamilya. Bakit ka nagtatrabaho? Para sa pamilya. Bakit mo nagsasakripisyo? Para sa pamilya. Di ba? Para sa ating pong tahanan. So, treasure here means riches and wealth. As the Bible says, in the house of the righteous is much treasure. That means, if all the members of the household are all believers of Christ, they have the righteousness of Christ imputed in their lives. And because of that, blessings and treasure begin to pour out unto them. Kaya sabi ng Bible, in the house of the righteous is much treasure. Bakit? Righteous eh. Kaninong righteousness? Kay Jesus Christ. Tinanggap nila siya bilang sariling tagapagligtas. And because they had the righteousness of Jesus Christ, and they begin to do that which is righteous before God, God begins to pour out blessing and treasures upon them. Diba? So, pinupour out. Of course, not all riches are in line with material and monetary blessing. Diba? But, much more on moral and spiritual blessings. That every member of the family did love each other, understand each other, care for each other, help each other, forgive each other, forbear each other, honor each other, and so on. Diba? Hindi po lahat ng ng riches ay monetary or material. Kundi, ano bang mas mahalaga? Yung monetary, material, nag-aaway naman? Or, hindi mo mas mahalaga yung mahal ang bawat isa? Di ba? Isa lang ang mahal mo. Hindi marami.
hindi si kumpadre, hindi si kumare. Di ba? Understand each other. Mahalaga po yan, ha? Mas mahalaga yung nag-uunawaan kayo kaysa pera. Alam niyo po ba maraming nag-aaway mag-asawa dahil sa pera? Di baling walang pera, basta maayos ang relasyon sa bawat isa. Di ba? So hindi ba mas mahalaga yung you care for each other kaysa sa material? Sabi nila, masaya daw ang pamilya pag kumakain sa labas. Pag nakakapunta ng mall, pag nakaka-travel around the world, masaya ang pamilya. Tanong, ilang beses silang mag-travel sa isang taon? Isa or dalawa? Ibig bang sabihin, 2 beses lang silang masaya sa isang taon? Di ba? Kung ang base ng mundo, ang kasiyahan ay pag nag-travel sa Palawan. Di ba? Oho, masaya kasing mag-travel din talaga. Nung kinasal kami ni Hyra, niregaluhan po kami ni Tita Mariel, Ate Mariel. Di ba? Na trip to Coron, Palawan, 54,000 tour package. Regalo po, libre. So, lumipad po kami dun. Di ba? Oho, masaya po talagang mag-travel. Ang ganda-ganda po ng Coron eh. Alam niyo po ang merienda namin doon sa island hopping? Turon sa Coron. Turon sa Coron. Pero maganda talaga sa totoo lang. Pero hindi yan ang base para maging masaya ang tahanan. Bakit? Kasi kung ang basahan ng kasiyahan ay mag-travel, bihira lang silang masaya. Di ba? Masaya pag nagmumol. Lagi bang nagmumol? Paano pag hindi nagmall, hindi masaya? Oh, hindi po yun. Sabi nila, pag nag-date, masaya. Alam nyo, dapat ang date ay kahit sa tahanan, nagdi-date. Kahit nakasakay sakyan, nagdi-date. Kahit nasa palengke, pwedeng mag-date. Bakit? Hindi ba pwedeng kumain ng lumpia? Lumpiang gulay? At saka banana Q doon, tapos sumupo kayo. Hindi ba date yun? Date din yun. Di ba? Kahit saan kayo pumunta, pwedeng mag-date. Hindi lang yung date, manginasal. Ano bang purpose ng date? Pagkain? Kung masarap ang pagkain, mahal ang pagkain, yun ba yung date? Pagka banana Q, kamote Q, hindi date? Nasa kaisipan lang po yan eh. Di ba? Hindi po ganun ang base ng kasiyahan natin, kundi yung salita ng Diyos na kahit simple ang mga naiyahandang pagkain, pero you care for each other. Mas mahalaga po yan. Treasure po yan eh. Di ba? Help each other. Tulungan. Bakit babae lang bang maglalaba? Magsasampay, maghuhugas, di ba? Babae lang ba ang nagmamap? Hindi. Di ba? Dalawa naman kaming gumagamit ng damit eh. Di dalawa kaming dyan. Di ba? Dalawa kami dyan. Oo. Babae lang ba ang gagawa ng bahay? Nakatira din ako dyan eh. Di magwalis, magmap din. Di ba? So, pwedeng gawin, magtutulungan. Oho. Di ba? May pambabae, may panglalaki, ganun po kasi. Ang kaisipan nila. May panglalaki, trabaho, may pangbabae. Di ba? Kaya nga, yung isa sabi niya, bumili daw siya ng washing machine, pangbabae. Na washing machine. Pagdating ng bahay, tinignan niya, panglalaki pala. Kaya siya lagi ang panglalaki pala. Pero hindi po yan, wala po yan. Pwede pong magtrabaho, tulungan nga ang buhay eh. Di ba? So, katulad niyan, sa amin ni Hyra, pag nakita ko na marami siyang ginagawa ko na para gumaan.
Hindi naman kailangang iutos lahat. Kinakailangan tulungan na yan. Eh di mas mabilis, mas magaan. Kaya ko naman, di ba? So help each other. Forgive them. Ang bawat isa. Kasi, kahit may conflict, kung may forgiveness, ayos. Ang tanong, ang marriage ba ay walang conflict? Marami. Di ba? Pero kung may forgiveness at love, kahit may conflict, walang problema ang conflict. Ang problema, pag may conflict, pero walang gustong magpatawad. Parehas may pride. Kasi, ang marriage ay union ng two imperfect people eh. Anong i-expect mo sa nagsamang two imperfect? Eh di, may conflict. Di ba? Kasi hindi naman perfect eh. Pero, ang maganda dyan, merong forgiveness. Merong pag-ibig. Kaya nagko-complete sila. Di ba? So, napakaganda po ng programa ng Diyos sa ating tahanan. Forbear each other, honor each other. Ang maganda pa po dito, yung ino-honor niya yung isa. Hindi yung tinitake advantage niya at ipapagawa lahat ng gusto niya. Ang maganda, i-honor mo rin eh. Alam mo pagod, bakit mo hindi pagpahingain? Di ba? So, ino-honor mo siya sa lahat ng pagkakataon. Tingnan niyo po yung mga kabataan. Imbes na i-honor niya, sige, magtapos muna tayo ng pag-aaral. Hindi eh. Tinitake advantage siya. Diba? So number 1, the care for the family. Ito pong isang napakagandang greatest treasure. In the house of the righteous is much treasure. Ano po yung una? The care for the family. Kasi po lahat ito. May pagkakataon pong kaya kong i-alliterated. Diba? Meron ding pagkakataong hindi alliterated. Ano po yung alliterated? Pare-parehas ang umpisa ng letra, ang outline. C, the care. Minsan, puputok ang ulo ko sa kaisip eh. Kahit hanapin ko ang synonym niya sa dictionary, wala eh. Kaya, may pagkakataon, hindi pare-parehas. Pero mensahe pa rin ng Diyos. Di ba? Importante yung substance ng salita ng Diyos. So, pag sinabing care, yung treatment. Ano yung una? Letter A, they use tender tone as they talk together. Verse number 1, Proverbs 15:1, anong sabi ng Bible? A soft answer, turn it away, wrath, but grievous words stir up anger. Pag soft answer ay tender tone. Pero yung grievous words, yung sumisigaw na, nag-i-stir ng anger. Tingnan nyo sa Senado. Si Robin, di ba? Oo. Tama ba yan? Sumisigaw ka sa kapwa mo, Senador? Sabi niya. Adi magpapile daw ng ethics complaint kay Kiko Pangilinan. Di ba? Kasi sinisigawan ako sabi niya Bakit kailangan kang sumigaw? Ganyan po ang mga gulo sa Senado. Di ba? Doon pa lang yun kung i-apply mo sa bahay mo, magsisigawan. Stir up anger. Ang tanong, hindi ba pwedeng mag-usap ng maayos? Kaysa nagsisigawan? Ang lapit-lapit ng kausap niya, pasigaw ang bulo, ang sagot niya. Di ba? Pasigaw. Oo. Nagtatanong saan yung ganito. Maganda naman ang pagtatanong niya. Hanapin mo! Bakit ang mata mo ang diba? Bakit ang pinag-aana mo, bibig mo? Mata mo! Ang pag-aana, gamitin mo. Tapos, may ganun pa Kailangan ba pasigaw ang pag-uusap? Hindi mapuprovoke talaga Bakit ka sumisigaw? Malayo ba ako? Lapit-lapit ka? Bakit bingi ba ako? Ayan sabi dyan but grievous words, mabigat na salita, nag-i-stir ng anger. Ano yung anger? Galit. Nag-i-stir Alam niyo yung stir? Parang dyan sa kape na-stir. Diba? Nag-i-stir yan ng galit pag grievous word, mabigat na salita. Diba?
Dapat nga magaan na salita. So, letter A po dyan, na treatment nila, care para sa family, ay soft answer. Yan a soft answer, turn it away wrath. Ano daw yung nagpapalayo sa galit or sa wrath? Ano ba yung wrath? Puot. Puot. Pag Ilocano, gura. Tama. Oho. So ano daw ang naglalayo? Turn it away. Ng puot, soft answer. Masarap kasing kausap yung yung soft answer. 'Di ba? Yung soft tone. Yung tender na pag-uusap. Masarap kausap Alam nyo, ang maganda po, may mga tao na kahit marami ng stress, marami ng pressure, pero maayos pa rin kausap. Di ba? Si Hyra nga kahit na marami siyang na-stress din siya minsan, pero pag kinausap mo siya, soft pa rin. Maganda Oo. Di ba? So, ayos pa rin ang usap niya. At maganda yung ganon. Ang sarap ng ganon pag nag-uusap. Di ba? Kaysa yung pasigaw, iiwanan kita! Dito. Sinisigawan mo ako? Ha? Bakit? Ikaw lang ba nagtatrabaho at nahihirapan dito? Hindi! Di ba sabi rin ng isa? Magtulungan tayo dito. Bakit wala pang naisaing? Magsaing ka! Magsaing ka rin! Tapos, lalayas ako! Dito. Pero alam niyo po, ganun po, grievous word, nag-i-stir ng anger. Pero pagka soft tone, di ba? Turn away wrath. Nawawala yung wrath Wala yung puot. Wala yung gura sa Ilocano. Pagka maayos tayo makipag-usap. At alam niyo po, napakaganda pong i-maintain yung peaceful environment, yung sweet spirit. Na-maintain po natin Yung sweet spirit, yung good environment, di ba? Pagka maayos ang pakikipag-usap sa tahanan. Yun dito noon, sabi ni Angeline, di ba? Naririnig niyo ba kami dyan? Hindi. Di ba? Kasi daw, nagsisigawan sila, nag-aaway, pero tinanong niya sa amin, hindi namin napapakinggan. At saka pag may nag-aaway sa karuba, hindi kami lumalapit. Pag may nag-aaway sa kapitbahay, tapos dudungaw sa bintana. Pati nga yung aso dumudungaw Gumagat. Na-influensyahan ng tao yung aso. Ha? Pero alam niyo po, hindi na. Di ba? Bakit? Okay kami. Bakit kami magpapa-apekto? Okay kami. Pero alam niyo, pinakamaganda po yan, yung trato natin, yung care natin, soft answer. Sabi ng Proverbs 15 to, basahin natin. The tongue of the wise useth knowledge aright. Di ba? Ginagamit niya raw yung bibig niya aright. Tama. But the mouth of fools poureth out foolishness. Yung mangmang, jay maag, Ilocano na, mangmang, kung ano-anong kamangmangan ng sinasabi. Pero yung wise na tao, ginagamit yung bibig niya sa tama. Merong kasabihan yung sabi nila, yung average people talk about people. Yung average na tao, pinag-uusapan tao. Tama? Pero yung great, yung average na mind ng tao, pinag-uusapan tao rin. Chismis. Pero yung great na mind, pinag-uusapan ideas. Di ba? Okay? So yan. Tama. They use wholesome tongues together that give strength to each other. Verse 4, Bible says, a wholesome tongue is a tree of life, but perverseness therein is a breach in the spirit. So wholesome means sound, remedy,
healing. Kaya nga po, pag may problema ang tahanan, dapat nag-provide ng remedy or solution. So, don't be a part of the problem to create another problem, but be a part of the solution to solve the problem. May problema na nga, mag-create pa ng another problem. Diba? So, hindi. Dapat, kung may problema na, solusyon ang pag-uusapan dyan. Hindi yung may problema na nga, mag-create pa ng another problem. Diba? So, kaya sabi dyan, remedy, healing. Ano yung healing? Kagamutan. Kaya nga si Nanay Hiling, kagamutan ang kanyang pagkikipag-usap. So, they use a sound word that will strengthen each other and build each other's lives, dreams, and plans. They use words that heal their broken hearts and heal their discouragement, frustration, and disappointments. They use words that are a remedy to their problems. They don't talk to create anger or to provoke hatred, but rather to value their family. Kung mahalaga ang pamilya mo, hindi mo sasaktan ang pamilya mo. Tama? Kung mahalaga ang pamilya mo, at sasabihin ng asawa mo, huwag mong gagawin ito, i-value mo. Bakit? Nasasaktan eh. Mahal mo ang pamilya mo, hindi mo sasaktan. Kung anong yung nakakasakit, alisin mo. Pag sinabi ng asawa mo, alisin mo ang biso mo. Nakakasakit sa ating pamilya. Eh, hindi mo inalis. Anong nangyari ngayon? Iwalay. Diba? Bakit? Alam na alam niya Anton. Mukhang maraming... Pero alam nyo, masakit. Siyempre, sabi ng Bible, the two become one. Diba? Two flesh become one. Kung sinaktan mo yung sarili mo, sinasaktan mo. Kung sinasaktan mo asawa mo, sinasaktan mo rin sarili mo. Kasi nga two flesh become one eh. Iisa na yan. Dapat, i-value mo yung katawan mo. Sabi ko kay Anton, pag nagda-drive ng e-bike, parang katawan mo to. Huwag mong isang-gisagi. Diba? Sir, nakakatubig isa. Huwag mong isagiran. Diba? Kasi, pag nag-atras siya, dumadapo sa sanga. Tapos, diba? Kung yung yung wall, tumatama, gumagarad-gad. Sabi ko sa kanya, itong e-bike, katawan mo to, pagka naisagin mo yan, masakit. Diba? So, ganun din po ang ating tahanan, mga kapatid. Dapat i-value natin kung saan nasasaktan ang ating pamilya, doon natin ingatan ang ating pamilya. Pag may sugat na, huwag mong sugatan. Gamutin mo yung sugat. Di ba, Nay? Kasi lagi nanay, nasakit na ako, Nay. Masakit. So, gagamutin mo eh. Di ba? Oo. So, gagamutin mo. Sabi ni Hiram, dito Makati, kasi dahil sa araw, nakakakati pala sa araw. So, bumili siya ng pulbo na malamig sa sa katawan. Di ba? Kahit mabasa Oho. So, kung ano ang kailangan ng pamilya, yun ang tugunan ng pamilya, yung mag-asawa. They complete each other. They don't compete with each other, but completing each other. Not competing, but completing, mga kapatid. Di ba? So, kasi mahalaga eh. Kung saan nasasaktan ang ating tahanan, doon mo i-adjust yung sarili mo. Paano hindi masaktan ang tahanan? Di ba? Kung hindi ba magpapatawad, hindi papatawarin, nasasaktan yan. Kung hindi nag-iimikan, nasasaktan yan. Di ba? Kung hindi maganda ang relasyon ng mga sa anak, nasasaktan ang nanay. Yung sa Salvador II may dalawang anak, pag nag-usap sila, pinapadaan pa sa anak. Nung kausap ko yung nanay, nasasaktan ako, sabi niya, umiiyak ako.
taon hindi nag-uusap yung dalawang anak niya. Magkapatid, hindi nag-uusap. Pinapadaan sa nanay, kung may sasabihin sa iba, kung may sasabihin sa pabalik, ipapadaan sa nanay para doon. Sinolwining ko silang tatlo eh. Di ba? Gusto nyo bang ganyan? Masakit sa nanay nyo at sa inyong dalawa, magkapatid kayo. Sinirang ko po, tumanggap silang tatlo sa Panginoon. Gusto nyo bang magkaayos? Oo. Ikaw, gusto mo magkaayos? Oo. Mag-usap. Magkapatid kayo. Blood thicker than water. Di ba? Anong sabi ng isa? So, nag-Jollibee daw sila. Eh, di maganda yun. Simple lang po, sa totoo lang. Ang simple problema, pag hindi pinag-usapan, lumalaki. Kaya pag-usapan, sa tamang pag-uusap, mahalaga eh. So, number 2. So, again, ano yung isang treasure nila? Yung tamang trato. Yung care sa pamilya. Pangalawa, the center of their relationship as a family. There is trust in God. Yan po ang sentro ng kanilang relasyon. Di ba yung sabi ko sa inyo noon, the triangle of family? Yung husband nasa right, yung wife nasa left. Triangle. Ang Diyos nasa taas. Yan o. Yung nandito, sa gitna, dito. Yung mga anak. Di ba? Yung sa right, husband. Yung sa left, ay wife. So, the more yung wife and husband malapit sa Diyos, the more malapit sila. Tama? Pagka lumalapit yung dalawa sa triangle, sa tuktok, lumalapit din ito. Tama? Lumalapit din, di ba? Pero the more na malayo sila sa Diyos, malayo din sila. Oh. Pero kung lumalapit sila sa Diyos, lumalapit din ang relasyon nila. At yung anak nandito sa gitna, nadadamay sila. Pero kung yung nanay ay yun ang nasa taas, sumusunod sa Diyos, yung tatay sa baba, bangking, tabingi, nalalaglag yung anak, nako-confuse. Hindi niya alam ang susundan niya. Kaya nga dapat sabay eh. Diba? Triangle of family na tinatawag. So, ang sentro po ng established at matibay na tahanan pag malapit sila sa Diyos. Diba? So, Proverbs 15, or letter A, they are aware of God's presence within their family. Proverbs 15 verse 3, ready read? The eyes of the Lord are in every place, beholding the evil and the good. So, alam nila na andyan ang presensya ng Diyos sa tahanan nila. Bakit? Siya ang sentro eh. The eyes of the Lord are in every place. Pagka ang Diyos ang sentro ng pamilya, at nasa labas ang isa, walang nakakakita, hindi nakikita ng asawa niya, pero nakikita sa ng Diyos, mangangaliwa ba yan? Hindi. Bakit? Nakikita siya ng Diyos eh. Tingnan nyo, the eyes of the Lord are in every place. Andun siya sa lugar eh. Dahil ang Diyos ang sentro ng tahanan nila, and they are aware of the presence of God, kahit nasaan siyang lugar, hindi niya pwedeng tawag doon, hindi niya pwedeng pagtaksilan ang kanyang pamilya. Hindi siya pwedeng gumawa ng kalokohan dahil madadamay ang kanyang pamilya. Di ba? So they are aware of God's presence within their family. Ganon din po yung mga anak natin. Pagka-aware sila, kaya nga pinapalaki natin sila na malapit sa Diyos, kilala ang Diyos, para kahit nasa kalsada sila, hindi tayo mag-aalala. Bakit? Alam natin meron silang Diyos na kinikilala. Kaya pag uwi nila, tanungin natin, anong experience mo? Di ba napakaganda yung ganong tahanan? Anong experience mo sa Diyos ngayong araw? Galing sa eskwela, alam mo na, tatay, nanay, nag-excel ako sa school kanina, tinulungan ako ng Diyos. Wow! Tapos, yung mga kaibigan ko, dumiretso sa computer shop, ako diretso na ng bahay kasi magre-review pa ako. Ako maganda yun. Yun ang experience niya sa Diyos, di ba? Ikaw naman, yung tatay naman uuwi, kanina sa trabaho, na-promote ako. Kasi sinipagan ko lang. Dahil yun ang tinuro ng Biblia. Sinipagan ko, na-promote ako. Napakabuti ng Diyos. Eh yung nanay naman, nagtrabaho na lang ako dito sa bahay.
nagchichismisan sila sa kapitbahay. Pero pinili kong magtrabaho, maglaba, magluto. Kasi alam kong darating kayo at pag dumating kayo, masarap ang pagkain ninyo. Aba, napakagandang pamilya. Napakasayang pamilya. Bakit? Ang Diyos ang sentro ng kanilang tahanan. Na-experience nila ang Diyos eh. Kaya kahit sila mapunta, Diyos ang iniisip nila. Pagdating sa bahay, experience sa Diyos ang ikwekwento ng pamilya. Di ba? Ganun po ang programa natin dito para sa ating tahanan. May programa po tayo. Ho. So they are aware in God's presence. They know God blesses the good and chastises or disciplines the bad actions. So that family is careful to do that which is right and good rather than bad habits. Parents should have the same standards and principles to avoid confusion. Pag iisa ang prinsipyo ng tatay, iisa ang prinsipyo ng nanay, hindi confuse ang anak. Pero kung yung anak, yung tatay, wala sa tahanan, kinukonsinti ng nanay, di ba? Sabi ng tatay, mag-review ka anak, walang maglalaro ngayong araw na ito. Kasi may exam ka eh. So, nung umalis yung tatay, nagtrabaho, naiwan yung nanay, nagse-cellphone yung anak, naglalaro doon, parang okay lang. So, sasabihin ng anak, okay lang pala eh. Nako-confuse siya. Di ba? Kung dito lahat may trabaho, nagtatrabaho, eh hindi nagtrabaho. Sabi ng nanay, bumili ka na ng pagkain mo. Oh! Akala ko dapat magtrabaho bago kumain. Pero kahit hindi ako nagtrabaho, may pagkain ako. Nagko-create ng confusion sa tatay, sa anak, di ba? Kaya nga po, they know, yung good, binibless ng Diyos, yung bad, sinachastise ng Diyos. Di ba? Yan po, bakit? Aware sila sa God's presence sa tahanan. Toleration is causing what? Confusion. Yung toleration, parang okay lang, walang palo, walang correction, walang discipline. Toleration is causing confusion. A wife should complement the instruction of a father when he is away. The wife should bring the children closer to their father. Pag nagtrabaho yung tatay, naiwan yung nanay, dapat ito yung sabi ng tatay, di ba? Ito yung sabi ng tatay. Dapat nananatili ang standard sa loob ng tahanan. Yung instruction ay hindi nawawala. Okay? Panghuli po muna ito. Letter B. Not only they are aware to God, yung presence ng Diyos sa kanilang tahanan. Letter B. Basahin nga po natin, go. They regard reproof and instruction from God. Sige. So, they regard reproof and instruction from God that makes them prudent and wise. Sabi ng verse 5, a fool despiseth his father's instruction, but he that regardeth reproof is prudent, or merong self-control. So, they regard reproof and instruction from God makes them prudent and wise. So, kung anong instruction ng Diyos, dun lang sila nananangan. So, reproof means correction. Prudent means to discern good and bad. So, kino-consider nila yung good, yung instruction, yung reproof, kaya sila nagiging wise. Tignan niyo po ito. Natatapos na po tayo. Bakit sila naging wise? Kasi they regard reproof and instruction from God. Kaya yung decision making nila ay wise and prudent. Di ba? Oho, prudent. So, bakit sila naging prudent and wise? Dahil sa instruction ng Diyos para sa kanila. They consider correction. Oho, they correct their children. Pero alam niyo po, sa totoo lang ngayon, bihira na po ang namamalo eh.
Di ba? Anong sabi ng Bible? Foolishness is bound in the heart of a child, but the rod of correction shall drive it far from them. Yun lang ang tanging magpapalayo sa foolishness sa kanilang puso, yung pamalo. Pero bihila na po ang namamalo. Di ba? Nung araw, sabi ko nga kaninang umaga, isang tingin lang eh. Isang salita lang, tumitigil na yung anak. Bakit? Pagkalayo ng bisita, anong mangyayari? Palo, alam nila eh. Eh ngayon, wild ang anak, bully, tsaka maloko. Bakit? Wala nang palo. So, pero yung prudent, yung wise, rinirigard niya pa rin. They only choose what is good and will benefit each member of the family. They accept correction to live right, to live a right way of living in the eyes of God and men. Verse 4, so that thou shalt find favor and good understanding in the sight of God and men. So pinipili nila yung good na magbe-benefit sa kanilang pamilya. Di ba? So bakit mo pipiliin yung sisira sa pamilya mo? Tama? Pipiliin mo yung magbe-benefit sa pamilya mo. Kung ang bisyo sisira sa pamilya mo, bakit mo ipapasok ang bisyo sa tahanan? Di ba? Oho. Sabi ko kanina eh, maraming naghiwalay sapagkat dahil sa bisyo. Kasi matigas eh. Nasasaktan ang tahanan, hindi niya inalis yung nakakasakit sa kanyang tahanan. Di ba? Oho, masakit po yun. Yung unforgiving spirit, masakit din sa tahanan. Bakit nananatili yung unforgiving spirit? Kung nananatili ang unforgiving spirit sa bahay, nananatili ang sakit sa bahay. Di ba? Kaya nga po, pinipili natin anong benefits ng pamilya. Anong makakatulong para sa ating tahanan. Paano mapapabuti ang ating pamilya. Bakit? Pagka lumaki ang mga anak mo, maalala ka nila. Sa akin, Tatay Joseph, tinuruan niya yung mga anak niya magtrabaho eh. Nung mga babata pa sila, nagluhugas, naglalaban ng sarili nila, nagtatrabaho, babata pa. Ayan o. Diba? So, andyan yung ang mga anak niya. Pero dahil napabayaan yung mga anak, kasi sa barkada, sa bisyo, asa ng anak ngayon? Iniwan ang tatay nila. Kawawa naman. Di ba? So, kasi nasaktan sila eh. So, kaya nga po, ang dapat dalhin natin sa bahay, yung nakakatulong sa ating pamilya. Alisin ang sisira sa loob ng ating pamilya. At panatilihin yung magbubuklod sa tahanan. Kaya nga tayo may church eh. Di ba? Hindi ka... Sige, tuloy na lang po natin sa susunod to. Okay? Alright? I hope that we learn something, di ba? Sana piliin natin ang maganda para sa atin. At alam niyo po ba, syempre, yung mga lola at lolo, talagang mahal yung apo. Di ba? Mas mahal yung apo kaysa anak. Sabi ng Biblia yun eh. Oho. Ngayon, pag nakikita mo, kinakailangan turuan mo rin, di ba? Mahalin. So kahit hindi na po natin nagawa sa mga anak natin ngayon, pero may mga apo eh. Di ba? May apo eh. So na pwede nating i-guide, mahalin, pakitaan ng magandang example. Para hindi na sila magaya doon sa mga magulang. Di ba? So ganyan po. Let's pray. Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita na aming pinag-aralan. Tunay nga, Panginoon, na maraming lesson para pagbuklurin ng aming pamilya sa inyong salita. Because you created a family and you start a family way back in the Garden of Eden, sinira ng dyablo. Kahit hanggang ngayon, sinisira niya. Pero salamat dahil may pattern kami upang sundan ang inyong blueprint para sa aming tahanan. Panginoon, may mga anak, may mga apo pa, ang bawat isa dito ho. Kaya Panginoon, dalangin ko po na tulungan niyo kami na magampanan ng aming gawain. At kayo pong maitas, maluwalhati,
At pagpalain niyo rin po ang aming pag-uwi mamaya. Ingatan kami, makarating na kanya-kanyang tahanan, Panginoon, please. As you speak to your people, sila ilalapit sa inyo, I pray na kausapin niyo sila. So, habang nakapagit po ang ating ulo at nakapikit ang ating mga mata at nakayuko ang ating ulo, kausapin po natin ang ating Panginoon. Alright? Pag-pray po natin ang ating tahanan, pag-pray po natin ang ating mga anak, pag-pray rin po natin ang mga apo at sa lahat ng mga kapatid po natin, saan man sila.